Sa mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po, ang topic po natin is patungkol po sa ligtas po ba ang mga babies pag sila po ay namatay. So, age of accountability. So, yun po yung mga tawag po para sa mga babies po na maaga po namatay or kaya po may mga illness po sa kanilang uh, condition po. So, ang concept po natin ulit po is age of accountability. The term used by someone theologians to indicate a point in a person's life before which, according to their view, he is not held responsible for sin and is not counted guilty before God. So yun po yung ating concept po para sa araw na to. Ang ating para naman po sa ating Bible verse po, ito patungkol po sa 2 Samuel verse 12, chapter 23, at ito po ang sabi po sa English, "But now that he is dead, why should I go on fasting? Can I bring him back again, and I will go to him, but he will not return to me." At ito naman po ang sabi po ni Samuel po sa Tagalog po, "Ngunit ngayon patay na siya, bakit po ako mag-aayuno? May ibabalik ko pa ba siya? Ako'y pupunta sa kanya, ngunit siya'y hindi babalik sa akin." So yung sinasabi po dito ni Samuel po is yung hindi po literal na babalik yung anak niya sa kanya. Bagkus po ang sabi niya dito, ako'y pupunta sa kanya. So sinasabi po dito na hindi lamang po na mananatiling abo po yung anak po ni Samuel at siya po kapag namatay siya kasi naniniwala po siya they have another life po in other world, so kung saan magkakaroon po sila ng reunion or magkikita pa po sila. So, para naman po sa ating teaching po, una, all people inherited the original sin. So, matanda man po, bata, or mapa-fetus po, we are inherited po the original sin po na nagmula po sa one man, which is si Adan po. Kasi hindi naman po natin may tatanggi na hindi tayo nagkaroon ng kasalanan kasi sabi nga po dito, all people inherited the original sin. So, kahit nasa tiyan pa lang po tayo ng nanay natin, nasa fetus pa lang po tayo, minamana na po natin yung kasalanan po natin na nagmula po sa isang tao po, which is the one man, which is Adan po. So, kaya, nung nangyari po yun, na tayo po maging kasalanan po, pinagkaloob po sa atin ng ating amang Diyos po ang kanyang isang anak po na si Jesucristo po para kahit pa paano po is magkaroon pa rin po tayo ng kaligtasan po kahit we inherited the sin pa po na nagmula pa po sa one man. So, ang case po nun is pinadala po ng ating amang Jesucristo po, si Jesus Christ po, dito po para kahit pa paano po is may maligtas pa rin po tayo doon po sa inherited sin. So, pangalawang katanungan po, God alone saved by grace through Christ. So wala pong ibang nakakapagligtas po sa atin, sa ating sarili po. Hindi po natin kaya iligtas po yung sarili natin or yung ibang tao. But in a good way po, God alone saved by the grace po. So sinisave po tayo sa pamamagitan po ng ating Panginoong Diyos po sa kanyang grace po. So sinisave niya po tayo kahit mapagpitos man po or matanda or bata. So all the babies are nagiging ligtas po sila dun kahit sila po is nag-inherit po ng kasalanan. So kahit mamatay man po ang mga babies, is magiging ligtas pa rin po sila ayon po sa ating Panginoong Diyos. So, pangatlong katanungan po, children can be saved by grace. So yun nga po yung sabi ko kanina, ang ating pong mga kabataan or ating pong mga babies na namatay is magiging saved pa rin po. Dahil po sa grace po ng ating Panginoong Diyos na kanyang pinapamalas po sa atin. Kasi hindi po tayo pinapabayad po ng ating Diyos Ama po. Binigay niya po yung kanyang sariling anak po para po tayo ay maligtas po kahit mga babies pa lamang po tayo or kahit fetus pa lang po tayo. Kahit nasa tiyan pa po tayo ng ating mga magulang. So yun naman po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.